kontento ang ilang labor groups sa pinirmahang kautusan ng DOLE na nagbabawal sa pagbibigay ng mga kontratang pang-5 buwan lang at paulit-ulit na nire-renew. Hindi raw kasi nito winakasan ang lahat ng uri ng kontraktualisasyon. Balitang hatid ni Mark Salazar. Buong araw nag-abang ang mga labor group sa labas ng Department of Labor and Employment para sa nakatakdang paglalabas ng Department Order para sa kontraktualisasyon. Alas 11 ng umaga, pinirmahan na ni Labor Secretary ang Department Order 174 sa harap ng media. Pero hindi pa rin ito ang inaasahan ng mga labor group na kautosang tuluyang magtatapos sa kontraktualisasyon sa bansa. The Secretary of Labor has no power to prohibit all forms of contractualization. It has no power, of course, to prohibit all forms of contractualization. Let me underscore that. This matter is a function of Congress. Yung prohibition, total prohibition of all forms of contractualization is beyond the authority of the Secretary of Labor. Pero sa ilalim ng DO 174, bawal na ang end of contract o ENDO sa mga trabahong direktang may kinalaman sa operasyon at negosyo ng kumpanya. Ito yung pagbibigay ng mga kontratang nagtatapos sa loob ng 5 buwan at nire-renew lamang ng paulit-ulit dahilan para hindi maregular ang trabahador. Dahil sa ilalim ng batas, dapat maregular ang isang trabahador na naka-6 na buwan na sa trabaho. Pumunta kayo sa mga malls, maniwala kayo sa akin, karamihan dyan, mga endo. And that is what we are going to watch out for. Bawal ang mag-subcontract sa mga kabo o mga middleman na nagre-recruit ng mga trabahador na wala namang rehistradong manning agency. Sa mga sinabcontract na trabahador, bawal silang papirmahin ng antedated resignation letter, quit claims at blank payroll. Hindi rin pwedeng isubcontract ang mga trabahong ginagawa ng isang regular employee sa kumpanya. Bawal para sa mga kumpanya ang subcontracting sa in-house agency nito. At para sa isang kumpanya ang mag-subcontract para palitan ang mga naka-labor strike. Sa mga security guard at janitor sa halimbawa, hindi pwedeng natetenga ang kanilang buwan ng sweldo porkit walang service contract sa anumang kumpanya ang kanilang agency. I-contract out mo yung mga gwardiya, pero they are regular employees of the agency. The janitors are also the regular employees of the service contractor. Tinanong si Secretary Bello, paano na yung campaign promise ni Pangulong Duterte? Nawawakasan na ang lahat ng uri ng kontraktualisasyon. What he was referring to is yung illegal and unlawful contractual arrangement. So, it's still in line with the President's marching orders. Kasi alam naman natin, gusto man ng ating Pangulo, the problem is there are existing laws which allow certain forms of contractual arrangement. Legal naman ang contractualization basta't regular ang status ng kinukuhang trabahador sa mga agency at may kumpletong benepisyong itinatakda ng batas. Hindi tinanggap ng mga laborer ang DO 174. Ang hinihingi nila ay wakasan ang lahat ng uri ng kontraktualisasyon. Meron siyang malinaw na kapangyarihan na binigay sa kanya sa Article 106 of the Labor Code. Ang kapangyarihan ito ay dapat niyang gamitin to protect labor rights under the Labor Code. Ang kapangyarihan ito ay to regulate in a way of prohibiting or restricting contracting out of labor. Ang hinihingi namin sa kanya, gamitin mo yung prohibitive power mo. Mark Salazar, GMA News.